gatherings at iba pang mahalagang kautusan na ibabahagi sa atin ngayon ni Brother Richard Season ng Life of Messiah Ministry, Canada. Maraming salamat, Sister Deb. Magandang hapon po muli mga kapatid, mga kaibigan. Pagpapatuloy po natin ang ating yung commandments. So pang 547 na tayo ngayon, ano? Ayon dito sa pang 547 na commandment, i-redeem daw natin yung cattle na sinet apart for sacrifices na disqualify dahil nagkaroon ng blemish o kung ano man nangyari rito, no? I-redeem natin yon. Tapos, yung na-redeem natin yon kasi na-disqualify siya, pwede natin itong kainin, no? Yung nauna nating pinag-usapan dati, earlier commandment, yung hindi mo pwedeng pagpalitin. Kung ano yung nakaset aside, hindi mo pwedeng i-blemish yun na sinasadya. Or, ipapalit mo ng something else. Hindi pwede yun. Pero kung talagang by its own, kunwari napilay siya, kasi syempre mga animals din yan, on its own, napilay siya. Then, kailangan i-redeem mo yun, palitan mo yun. Ang pang 549, wag daw natin kakainin ng flesh ng burnt offering, ayon sa Deuteronomy 12:17, kasi may prohibition dito, no? So, yung pang 550, yung mga priest or mga anak ni Aaron, mga descendants niya, hindi rin sila pwedeng kumain ng flesh ng sin offering or guilt offering sa labas ng sanctuary, sa labas ng temple. Deuteronomy 12:17. So, gusto ko lang po linawin ulit sa mga nakikinig, ngayon lang nakapakinig. Wala po tayong templo ngayon. So, itong mga commandments na ito yung mga specific commandments na hindi natin pwedeng gawin. Kasi walang templo. Pero may mga certain commandments na pwede nating gawin. So, na hindi naman kailangan may templo para gawin natin ito, no? Katulad na lang ng 10 Commandments. Hindi natin kailangan ng templo para gawin 'yon, no? Kasi kasama 'yan sa ang 10 Commandments, saka yung 2 greatest commandments, kasama 'yan sa 613 commandments, ano? So may mga certain commandments na hindi mo kailangan temple, pero itong mga sacrifices, kailangan natin ng temple. Pero bakit natin pinag-aaralan? Una, salita po ng Panginoon ito. Pangalawa, ang templo, babalik ulit yan. Kasi katulad ng first temple, nawala, bumalik, naging second temple. Yung second temple, nawala, pre-prophesy na babalik ulit. And even sa millennial kingdom, merong temple system for 1,000 years, no? So, sa mga umaasa na makasama sa first resurrection, importante na alam natin ito, no? So yung pang 551, wag daw kakainin yung flesh ng mga sacrifices na holy, na in a minor degree, kahit minor degree lang siya, before the blood has been sprinkled. Kasi kailangan unang-una walang blood yung sa animal. Pangalawa, dapat mauna mo nang i-offer yung i-sprinkle ng blood sa altar bago mo kainin. Kasi merong ceremony po yan, ano? Kung wari, kinain mo na bago pa na-sprinkle, bawal po yon ayon sa commandment na to, no? So ito po ay sa mga priest, ito na commandment. So may mga certain commandments na para sa priest, may para sa Levite, may para sa king, may para sa mga ordinary na tao, may para sa babae, may para sa yung mga within yung mga ibang tao, no? Outside Israel. So may mga certain commandments, may mga commandments para sa land. So ito yung mga things na hindi, yung katulad ng sa land, hindi kailangan ng temple noon, no? Unless na magsasacrifice sila sa temple o yung mga first fruits, for example. Although yung first fruits, kasi pwede nating ibigay ito sa mahihirap. So, temple is not really necessary to implement ang first fruit, technically.
unless yung i-wave offering ng priest, which is different. Ngayon, yung pang 552, ang priest daw ay hindi pwedeng kumain ng first fruit bago ito na i-set down sa courtyard ng sanctuary. Hindi pwedeng kainin kagad ng priest, Kailangan may offer muna sa Panginoon. Kailangan ma-present muna ito sa Panginoon. Deuteronomy 12:17, Yung pang 553, to take trouble to bring sacrifices to the sanctuary from places outside of Israel. So, ibig sabihin, talagang pagsumikapan mo na magdala ka ng sacrifices, lalo na kung outside Israel. Yun ang kumbaga, hindi exempted ang mga tagalabas. So, pero meron din silang practices na inallow sila later on, along the way, na yung mga taga-outside Israel, yung malalayo talaga, ang ginagawa nila, yung sacrifices na allocated for the temple, binibenta nila yon, tapos nilalagay nila sa isang purse na nakakabit sa right hand nila. Ngayon, kung nakawin yun sa kanila, ang ninakawan ng Panginoon, hindi sila. So, alam ng mga tao na kung ano yung nasa purse na yon, that's for the Lord. Para sa Panginoon yon. So, hindi pwedeng galawin yon. Tapos, pagdating nila sa Jerusalem, ibibili nila yon ng similar animal. Kunwari, ram ang sacrifice nila. Ram din ang bibili nila. Kung 1-year-old lamb, 1-year-old lamb din ang ibibili nila. Exactly the same dapat. Hindi pwedeng pang ram tapos pang 1-year-old lamb ang binili mo, hindi pwede yun. So, dapat of the same type. Albawa, yung baka ang isa-sacrifice nila, hindi pwedeng kambing ang isa-sacrifice. So, ganun yun, Dapat the same. Yung pang 554, sabi dito, not to eat the flesh of the beast set apart as sacrifices that had been rendered unfit to be offered by deliberately inflicted blemish, Halimbawa, meron kang isa-sacrifice, tapos tinatakan mo. Yung di ba mga animal sa atin, tinatatakan unfit na yon, or pinilay mo. Kasi deliberate ang inflicted na blemish. Naalala natin, isa sa mga commandment, huwag mong i-inflict ng huwag mong sasadyaing i-blemish yung sacrifice para sa Panginoon. Ngayon, kapag ginawa mo ito, according to Commandment 554, hindi mo siya pwedeng kainin. So, hayaan mo na siyang mamatay hanggang hanggang tumanda na siya or whatever. Hindi mo siya pwedeng kainin. So, yun ang Commandment 554, ito para sa mga tao rin ito. And it goes, it could extend in other things, Hindi mo na pwede siyang pakinabangan, literally. Yun ang sinasabi rin, yung Commandment na 555, not to do work with cattle set apart for sacrifice. Kunwari, yung baka ay na-set aside na siya for sacrifice, hindi mo siya pwedeng ipangsaka. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa pagsaka kasi na-set apart na siya Mamaya mapila yan dyan masugat or magiging na siya unfit for sacrifice. Kailangan perfect ang sacrifice para sa Panginoon. Hindi rin po ito nalalayo kung tayo po ay may dinedicate na pera sa Panginoon, offering. Tapos ininegosyo muna natin. Hindi, ito po yung commandment na yon, it extended it to doon sa sasabihin natin, ipapautang ko muna to
para kumita, para maibigay ko pa extra sa Panginoon. Hindi po pwede 'yon. Kapag na-set aside mo na yung ano mo, yung offering mo na 'yon, hindi mo na pwedeng gamitin 'yon sa iba. Naka-set aside na 'yun eh. Kaya nga set aside 'yun eh. Holy na kasi 'yun. Kapag na-set aside mo na sa heart mo na ito ay para sa Panginoon, dapat gawin mo 'yon. Kasi huwag kang maging Ananias and Sapphira or other people na nire-refer ng Panginoon sa Malakay, no? So, hindi mo siya pwedeng pagtrabahuin yung cattle na yon, or hindi mo pwedeng inegosyo yung naiset mo na para sa Panginoon, no? Kahit pa sabihin natin, papalitan ko rin yan. Hindi, naiset mo na yon eh. Yun ang ibibigay mo. So, remember, may commandment din na kung ano yung sinet mo na offering, hindi mo pwedeng palitan yon kahit of the same type. Kasi pagka papalitan mo yon, yung dalawa huli na pareho yun. Pareho na sila huli. So, hindi mo na pwedeng ano yun. Dalawa ngayon ang ibibigay mo. So, ganun po yun, ano? So, kaya dapat pag-aralan natin ang mga commandments kasi minsan extended dito sa mga day-to-day natin or yung ano natin eh, yung, yung practices natin. Hindi man natin alam, nagkakasala pala tayo. That's the problem, no? So, pang 556 na tayo. Not to shear beasts set apart for sacrifice. Ganon din ito, no? For example, yung lamb, mabalbo na siya. Huwag mo raw isi-shear siya kasi for sacrifice na siya eh. Parang ano ito eh, yung kumbaga yung mapapakinabangan mo sa ibibigay mo sa Panginoon, babawasan mo, parang ganon eh. Hindi pwede yun, no? Kung ito'y dinedicate mo ito, kung ano man nangyari ron, kumita yon, hindi mo pwedeng, for some reason, halimbawa, ganito, practical na lang. Sabihin natin, para mas maintindihan ng mga kapatiran na nakikinig, ano? Meron kang saving sa bangko na, say, 10,000 pesos, ganun. Nilagay mo yun dun sa bangko. Sabi niya, yung 10,000 pesos na yan ay para sa Panginoon. Ibibigay ko yan next month. Nagkataon, matagal na yung account mo ron, kumita, naging 10,500. Ngayon, dahil yun ang naka-allocate mismo, hindi mo pwedeng kunin yung 500. Sabihin mo, ang dinedicate ko lang naman, 10,000 eh. Hindi, yung buong amount na yun ang naka-allocate. Kumita siya on its own, it has to come with it. No? Unless na buong pera mo, 100,000, tapos kumita ng say 10,000, pero sinabi mo na i-allocate ko ang 10,000 doon sa Panginoon, pero dapat proportionate dahil kumita kasama siya sa whole amount eh. Iyon yung sinishare. Nagtatanggal ka ng ng buhok ng cattle mo kasi ibebenta, pwede mong ibenta 'yon eh. Pagkakakitaan mo pa hindi. Lahat 'yon mula nung sinet mo sa heart mo na ito ibibigay mo sa Panginoon, dapat lahat 'yon kasama 'yon, no? Hindi 'yan ang sabi ng Panginoon dito. Pang 557, not to leave any portion of the festival offering brought on the 14th of Nisan unto the third day. Deuteronomy 16:4, no? Ito naman sa Passover ito, no? Commandment sa Passover. And although may offering na pinag-uusapan dito, meron kasing commandment na anything na prepare mo on the 14th day of Nisan, on the 15th day dapat wala na 'yon. So kung ando doon yun nakahanda sa mesa, dapat on the third, kasi ang the next day yung dapat wala na yung Passover lamb. Pero since wala naman tayong Passover lamb ngayon, meron pa mga ibang elements doon. May bread, may unleavened bread, may mga pagkain. Ang sabi ng Panginoon dito, on the third day, dapat wala na lahat yon, consume na yon or itapon mo na.
So ito, maraming hindi rin nakakaalam nito, no? Maski yung mga Messianic na nag-observe ng Passover. Dapat lahat ng hinanda mo doon sa pagkain sa ano mo sa, on the 14th of Nisan, dapat on the third day wala na lahat 'yun. Which is actually ang third day is ano to first fruit iba na, no? So yung pang 558 naman, not to offer up a beast that has a temporary blemish. Kung wari, nagkaroon ng konting sugat, konting gasgas. Alam mo namang gagaling ito. Mabilis lang namang gumaling kasi maliit lang na gasgas. Hindi mo raw dapat i-offer yon sa Panginoon kasi kailangan perfect. Perfect ang offering sa Panginoon. No? Kaya ini-examine talaga yan. So yung any gift na binibigay natin sa Panginoon, dapat ini-examine natin to make sure that everything is perfect. Ganon din po ito sa sa ito nga yung aking sinasabi, pag magdadala tayo sa congregation on the Shabbat, kung ano man ang pagkain na dinadala natin, it's an offering before the Lord. Wag po natin dadalhin yung mga tira-tira ng gabi or whatever. Dapat po ito'y bago. Wag yung ito yung ayaw mong kainin, ipapakain mo dun sa Hindi po ganoon dapat talagang kung magbibigay ka, magbigay ka na maayos or wag ka na lang magbigay. Ibigay mo na lang sa iba. Wag sa congregation kasi ang offering sa congregation is an offering to the Lord. Kakainin niya ng mga kapwa believers pero we eat it before the Lord. So dapat perfect 'yan. Yung best talaga, yung pinakamaganda. Yung hindi pwede yung ito sa akin, ito sa Panginoon, medyo mas maliit ito ng konti hindi, dapat siya kanya pinaka-best all the time, no? Yung temporary blemish it could be anything. Yung ibig sabihin mawawala din. Kunwari, no? Hindi po pwede i-offer 'yun sa Panginoon, no? Yun ang sinasabi. So pang 559 wag daw natin i-offer ang sacrifice na pinambayad sa isang harlot or yung presyo ng isang aso, no? Pero ano ito more on it's a figure of speech. It's not really for the dog. More on for the harlot ito tsaka yung mga actually dogs dito are Gentiles, no? Bawa pinambili ng Gentile ng slave or something, whatever. Yung pinagkakitaan mo sa hindi magandang paraan, let's put it that way. Hindi dapat i-offer sa Panginoon. Halimbawa, sabihin na lang natin, in extended ano nito, no? Yung mga yung napanalunan mo sa sugal, for example, is it good to offer a sacrifice as an offering before the Lord? Hindi po. Itulong mo sa kapwa mo, that's fine. Pero to actually bring it sa simbahan, sa congregation, to offer it before the Lord is not good, no? For some reason, nagsugal ka, tas nakonsensya ka, hindi pala ako dapat nagsugal. Although nanalo ka naman, hindi pala dapat ako nagsugal. Huwag mong dadalhin ito sa congregation. Kasi hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Pwede mo itulong sa mahihirap 'yon, sa kapwa mo. Okay lang 'yon. So binigay mo na. Parang binigay mo na rin sa Panginoon 'yon, pero not in the congregation, not as an official offering, no? Yung pang 560 to read the portion prescribed on bringing the first fruits. Deuteronomy 26:5-10. Pag mag-aano raw tayo, magdadala tayo ng first fruit, meron tayong reading na babasahin. Ito nasa Deuteronomy 26:5-10. Ano rin ito hindi rin to nalalayo doon sa isang offering din na binabasa natin sa Deuteronomy 26 din na sinasabi natin doon na
You made sure na when we gave your offering, you were not unclean. You made sure na you did not give this to the dead. You made sure na when you give the offering, you were not mourning, mga ganun, no? Tapos you made sure na you listen to the voice of the Lord your God. May recitation. You just don't give, no? May recitation 'yon. Para kasi ang logic doon ay it's not really about the offering, kundi para mong nire-reaffirm na ang pinaka-point doon is you keep the commandments of the Lord your God. You listen to the Lord your God and you keep His commandments. Sinasabi mo na lahat ng commandments niya ay ginagawa mo. So yung offering na yon is just part of the commandments. Part lang ito ng mga sinusunod mo. Hindi ito yung all and all. Parang ito yung pinaka-period ng offer ng sentence mo. Meron ka, tas babasahin mo yon. Ito po ang ginawa ko po ito. Itong offering na to, sinasabi mo na nung binigay ko po itong offering na to, hindi po ako naggumagawa ng mga kasalanan, hindi ko po ito inoffer nung unclean ako. Ako po'y nakikinig sa inyong mga utos, sa inyong boses, at sumusunod po ako sa inyong mga utos. Wala po ako ninineglect na kahit isang commandment. So, sinasabi mo yun eh. Ang first fruit din, meron ding recitation. So, Deuteronomy 26:5-10, ano? Again, ganito. Bakit natin dinidiscuss lahat ito, no? Ito yung mga hindi naman ito salvation issue. Ito yung mga maliliit na commandments, ano? Maliliit na commandments. Pero sabi ng Panginoon sa Matthew 5:17-19, ano? Especially sa 19, verse 19. Sabi niya, kapag merong isang maliit na commandments na hindi mo ginawa, if the least of these commandments, if you violate the least of these commandments and teaches others not to do it, you will be called least in the kingdom. So, kaya tinuturo natin na dapat gagawin natin ito. Kahit gaano kaliit ito, gagawin natin ito. Actually, dapat nga ginagawa natin yung maliliit eh. Kasi, how can we even paano natin magagawa yung malalaking commandment kung yung mga maliliit, hindi natin man lang magawa? So at least magawa natin yung mga maliliit. Baka sakaling ma-justify pa tayo sa mga malalaking hindi natin nagagawa kasi either hindi pa natin kaya o nag-i-struggle tayo o dahil simply weak tayo. Pero yung i-set aside mo, sasabihin mo itong mga maliliit na commandments na to, ay hindi na yan. Dahil hindi salvation issue yan, hindi mo na gagawin yan. Huwag na natin gawin. Naku po, yun po ang magkukos na mawawalan ka ng salvation dahil dun sa ginagawa mo na yan. So, kaya natin iniisa-isa, ito talagang hinihimay natin ang mga commandments para matutunan natin. Kasi minsan nagkakasala tayo ng hindi natin alam. Okay, kung hindi natin alam, nagagawa natin, tapos namatay na tayo, hindi naman iaano sa atin ng Panginoon yon. Yung alam lang natin. Pero kung buhay pa tayo, hindi natin ginagawa yan, tapos nalaman natin, doon, nagkasala na tayo kasi alam na natin eh. So, wag mo nang gawin. I mean, gawin mo na yung mga dapat mong gawin na maliliit na commandments, no? Kaya lagi natin dapat binabalikan ng mga commandments. Kaya ang parsya, sa parsya naman, ando doon naman lahat ng mga commandments, portion ng buong Torah. Year in, year out, paulit-ulit na binabalikan niya. Kasi minsan, malilimutan mo eh. So, meron kang lifetime to study the Torah. Para wala kang makalimutan. Kaya nga sabi nga sa lahat tayo gusto natin maging prosperous and successful. Right? Kaya nga sabi sa Joshua 1:8, na laging inuulit-ulit ni Sister Deb ito, no? Do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you will be careful to do everything. Not most of the things, hindi yung big things, kundi everything that is written in it, so that you will be prosperous and successful. So lahat, wala kang mamimiss kahit maliit. Kasi importante, lalo yung maliit. Kasi sa maliit, doon nagkakaalaman eh. Maliit na nga lang, di mo pa nagawa. Di ba? So,
Kaya napaka-importante po na alamin. So ito sa 560 na sumusunod tayo sa first fruit, lalo yung mga kapatiran natin, oy, gusto kong sumunod ng first fruit, no? So mga prutas na galing sa inani, dinala sa simbahan dahil walang simbahan, pinakain sa mga kapatiran, sa mga kapitbahay, sa mga mahihirap. Okay, pinag-pray sa harap ng Panginoon. So parang kinakain mo rin ito sa harap ng Panginoon. Pero hindi mo naman ni-recite yung may recitation sa Deuteronomy 26:5-10. So kulang. Nakulang ng konti kasi may na-violate ka na commandment. So hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo ito na pwede nyo nang hindi gawin niya. Naku po, hindi ko po gagawin yun sa inyo. dapat ang sasabihin ko, dapat gawin natin ang bawat commandments kahit yung pinakamaliit. Kasi importante po yun. Pinagtiyagaan ng Panginoon na ipaliwanag yan kay Moses. So, ibig sabihin, importante sa Panginoon yon. Lahat ng salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon, importante. Kahit yung pabulong, kahit yung yung isang salita lang. Yung come and follow me, mga ganon. Importante yun. Maliit lang yun, pero importante yun. So, ito po yung mga dapat nating gawin. So, move on tayo sa pang 561. Ito naman about mga ritual purity and impurity. No? So, dito, sa 561, Leviticus 11:29-30, merong mga 8 na species na mga creeping things na madidefile ka by contact. Ito yung mga uod, yung gecko actually, isa sa mga ito yung ahas, yung mga insect na kadire. In-specify yan sa Leviticus 11:29-30. Lahat ng mga creeping things, in-specify. Huwag mong hawakan kahit buhay. Yung ibang animals kasi, hindi ka pwede mo lang silang hawakan. Magiging unclean ka kapag hinawakan mo sila na patay. Halimbawa, may patay na donkey o may patay na kambing o may patay na baka, hinawakan mo, o kahit patay na tao, lalo na, magiging unclean ka for that day. So, gagawin mo, maliligo ka, palit ka ng damit, unclean ka until sundown. Itong 8 species na creeping things na to, buhay yan. Pumunta sa'yo, unclean ka na. Unclean ka na. So, dapat maligo ka, palit ng damit, and then you stay unclean until sundown. Anong ibig sabihin dito? Nagkasala ka ba pag unclean? Hindi ka po nagkasala pag naging unclean ka. Pero kapag unclean ka, tapos sinadya mo pang makipag-shake hands sa mga tao, kontak-kontak ka sa mga tao, you defile them. Doon ka nagkasala, no? Kaya ang ginagawa pag may ikaw naging unclean ka, medyo mag-quarantine ka muna until sundown. Lumayo ka muna sa mga kapwa mo, whatever. Doon ka muna sa para hindi ka makaano. Tsaka hindi ka pwedeng humawak ng mga holy things, no? Halimbawa, ano yung mga holy things? Kunwari, meron kang first fruit na i-set aside mo na for the Lord, no? Para dadalhin mo sa simbahan. Napuntahan ka ng isang gecko, ng isang kadiring insect, one of the 8 species na in-specify sa Leviticus 11:29-30. Unclean ka ngayon. Tapos, naligo ka na, nagbihis ka, pero wala pang sundown. Ang ginawa mo, in-arrange mo, hinawakan mo yung mga yon. You don't do that. Kasi na-defile mo na yung holy thing na ibibigay mo para sa Panginoon, no? Another thing, ang hindi mo lang ma-defile ang Torah. By the way, maski unclean ka, pag hinawakan mo ang Torah, hindi mo siya pwedeng magiging unclean. And it extended din yan sa Bible, no? Kasi ando doon din, Word of God din yan eh. So, unclean ka, ceremonially unclean ka,
Gusto mo magbasa ng Bible? Yes, you can read the Bible. Pwede kang magbasa ng Bible. Can you sing before the Lord? Of course. Huwag ka lang manghawak sa mga tao. Huwag ka na magkalat. Yun lang naman ang sinasabi ron. So, ngayon, kung alas 5 ka naging unclean, o di may isang oras ka lang na unclean kasi by sundown, clean ka na ulit eh. Pero kung umaga ka pa lang, or yung gabi nun, antayin mo hanggang the next day. Ganun talaga. Oh. So, it's better to obey the commandments. Yan ang ano ron, no? Kaya nga ang mga ano naman tayo, no? Lagi tayong, kaya sinasabi ko nga sa pamilya ko, mga anak ko, na pag-usapan namin. Kaya dapat laging naliligo ka araw-araw kasi minsan hindi mo alam, nakahawa ka ng unclean. Yung naupuan ng unclean, pag upo mo ron, unclean ka na rin. So, hindi mo alam eh. So, dahil hindi mo alam na unclean ka, ang gawin mo na lang, you assume na naging unclean ka, maligo ka, change clothes, and then, okay ka na ulit. Wait until sundown. So, yun po ang ano natin, no? Pero, ang merong mga kasalanan, unclean na yon automatic. Gumawa ka ng kasalanan, unclean ka na kagad. Kasi, may kasalanan ka eh. Brother Richard, Oo. may naalala lang ako kasi yung sinabi ni Samuel kay King Saul, obedience is better than sacrifice. Tama yung sinabi mo kanina na kung may sacrifices ka tapos may disobedience ka, hindi mo rin siya pwedeng i-offer. Hindi mo siya pwedeng i-offer. I-wait mo muna na makomplete mo lahat. Kaya nga, sabi ng Panginoong Yeshua, sabi ng Panginoong Yeshua, kapag mag-o-offer ka ng something sa altar, tapos naalala mo na yung may kapatid ka na you did against your brother, ayusin mo muna yon. Kasi hindi acceptable ang any offering kapag meron tayong kasalanan. Oo, mantayin mo munang ayusin mo. Kaya nga may recitation eh. Para dun babanggitin mo na wala ka talagang ginagawa. Clear na clear ang puso mo, ibibigay mo. Dahil pag hindi ka clear, maski nagbigay ka, lalo lang na-aggravate eh. Na-aggravate, parang naiinsulto pa yung Panginoon dun dahil technically hindi naman talaga niya kailangan ng offering mo eh. Ang kailangan niya, obedience mo eh. Wala, kanya naman lahat yun eh. Para mo lang binalik sa kanya, parang insulto patuloy sa kanya. Ang ano doon, ang point doon is, kaya nga sinasabi niya doon sa recitation sa Deuteronomy 26. Ang importante doon sa Panginoon is yung portion na I obeyed the voice, I heard the voice of the Lord my God and keep His commandments. I did all His commandments. Yun ang importante ron eh. So, tapos sinasabi doon na I have given this to the Levite, to the alien, to the widow, to technically to the fatherless. Ano yun eh? Yun yung ano yun eh? Recitation mo na yun talagang ginawa mo. Di ba? So, it's very important. Obedience is better than, kaya nga ang sacrifice natin o yung offering natin, parang yan lang yung period. Yun yung that. List yan eh. Pero yan yung parang pinaka-end mo na, ito, nagawa ko na lahat ng dapat kong gawin. And then I offer a sacrifice before the Lord. Or an offering. So, acceptable sa Panginoon yon. Kasi remember, the Lord owns everything. Lahat ng meron tayo at lahat ng meron sa mundo, Kanya yun eh. So parang sinusoli mo pero hindi yun talaga ang gusto niya. Ang gusto niya yung obedience natin eh. Hindi niya kailangan ng offering natin, no? So ang 562 naman, yung food na naging defile, na defile ng unclean things, ano? Hindi mo na pwedeng sorry. Yung mga food na clean food, kapag na may contact ito ng unclean things, hindi mo na pwedeng kainin. For example, may pagkain ka, tas nilangaw o inipis o nilanggam or hindi mo na pwedeng kainin yon. Unclean yun eh. Defiled na yun eh. Yun ang yung iba naalisan lang ng konti, no? Tapos anyway, sa hirap din kasi ng buhay, pero ang role ko po rito,
ay sabihin kung ano po ang tama, no? Hindi ko pwedeng sabihin na pwede na sigurong alisin mo lang kung ano yung natapakan or something. Dahil that would make me disobedient sa utos ng Panginoon. Ayon dito sa Leviticus 11:34, kahit anong clean na pagkain kapag ito na defile ng unclean things, no? Hindi na pwede po 'yon. Dapat i-discard na natin 'yon. Pang 563. Kahit sino nakahawak ng patay ng yung katawan ng patay na animal na namatay by itself, unclean sila, magiging unclean sila. Ngayon, ito po ang diferensya ng pinatay, kunwari yung ano, yung pinatay dahil sa kakarnihin. Pag hinawakan mo yun, hindi ka unclean. Okay? Kunwari yung baboy na baboy tuloy, unclean yun, sorry. Yung baka o manok na buhay tas kinatay para ibenta. Ngayon, hawak-hawak mo yung karne niya. Unclean ka or clean? Clean ka. Kasi ang utos lang naman sa Leviticus 11:39, yung namatay na kusa. Kunwari, namatay na yung baka. Hinawakan mo, unclean ka na nun. Yun ang sinasabi ng Bible, ano? Leviticus 11:39. Tapos yung babae na nagkakaroon ng kanyang monthly period, no? Unclean siya. Unclean siya. Leviticus 12:2-5. Pero again, hindi ibig sabihin na unclean siya, hindi ibig sabihin makasalanan siya. Hindi po. Hindi po ganoon 'yon, ano? Unless na hindi niya ginagawa yung kanyang duty bilang unclean, yun, problema yon. So, pang 565 na tayo. 565. Ang 565, ang leper is unclean and nakaka-defile siya, no? Leviticus 13:2-46. Actually, ito yung parsya nung nung last Saturday, no? Ito yung parsya. Ngayon, ang leper kasi ang leprosy sa Bible, hindi lang siya yung typical na leprosy natin ngayon, no? Hindi lang po siya yung typical na leprosy. It involves po ng maraming bagay, including yung anything na yung any skin disease, or anything na katulad ng chickenpox, for example. Pag nagkaroon ka ng chickenpox, syempre sa skin mo yan ang makikita. Hindi naman leprosy yan, pero sa Bible, leprosy rin ang tawag doon. Nakakahawa po yan eh. Kaya pinapahiwalay ang tao na may leprosy o merong yung mga measles, mga gano'n, no? Yung mga nakikita sa skin, no? Anything na may skin problem, ang generalize, saraat, ang ano kasi niya sa Hebrew, parang naging general lang siya eh. Kasi during the time, 3,500 years ago, hindi pa naman identify ang mga sicknesses eh. So, para lang ma-identify ng mga tao yung anything na nakakahawa, para mas madaling intindihin, generalize ng Panginoon yon. So, ititingnan ng priest yun. Ang mga priest naman, trained sila to differentiate which one is which, no? So, sasabihin nila, ito clean, ito unclean, ito, ganon. Trained sila sa ganon. Meron silang separate na oral law na binigay ng Panginoon sa kanila. Hindi lang Leviticus ang kanilang basis.
meron pa silang special training with regards to that. Kaya um, may mga kaya maraming mga maraming mga tawag dito, maraming mga um, argument na sa Bible lang, yung iba may oral law, mga ganun. Pero ang mga Levites sa priest may sarili silang training na orally tinuruan sila, tinuruan ng Panginoon si Moses. Si Moses naman tinuruan niya yung mga Levites, tapos yung Levites or mga priest tinuruan nila anak to anak. Kaya may mga for example, yung way ng pag-bake ng shewbread, dinedicate lang yan sa isang family ng mga Levite. Hanggang ngayon, sila ang gumagawa nun. Kaya ang family na to, sila ang baker eh. Mga ang business nila nasa bakery. So meron ding family na in charge sa mga craft ng temple. So ganun, may mga certain things. Anyways, i-focus na lang muna natin ang sarili natin sa 613 commandments, ano? So yun, yung leper is unclean and nakaka-defile sa Leviticus 13:2 to 46. Yung pang 566, ano? Ang leper daw shall be universally recognized as such by prescribed mark. So lahat ng mga unclean, dapat i-declare nila sa sarili nila. Kaya sumisigaw sila eh. Ayon to sa Leviticus 13:45, Leviticus, unclean, unclean. Hindi nila pinapahiya ang sarili nila. Pero binibigyan nila ng warning ang mga tao na unclean ako. So lumayo kayo para hindi kayo mahawa. Kasi ang unclean, kailangan pa rin namang mabuhay. No? Siyempre, kailangan pa rin nila mamili, pero may special way sila. Hindi sila pwedeng dikitan ng mga tao. Hindi naman sa dirindiri yung mga tao, kundi, ano yan, parang formalities na lang yun eh. Pagka nadiri ka naman, you don't love your neighbor, no? Lalayo ka lang kasi para hindi ka ma-defile. Pero wag mo naman kadirihan kasi what if ikaw yung the other way, di ba? So, pero dahil hindi naman alam ng mga tao na unclean ka, dapat i-notify mo sila, unclean ako. Para mo sinasabi, may sakit ako, may sakit. By the way, kung may sakit ka, unclean ka. Ceremonially unclean ka rin, no? Any sickness technically unclean ka eh. Hindi ka pwedeng gumawa ng holy things. Excuse me. Yeah. So, pang 567 na tayo, no? Yung damit daw, sorry, yung damit ng may leprosy, unclean din. Kasi syempre, nakadikit sa balat niya yun eh. So, hindi dapat, yun, defiled na rin yun, ano? Tsaka yung bahay niya, defiled din. Ayon yan sa 567 saka 568. So, Leviticus 13:47 to 49, tsaka Leviticus 14:34 to 46. No? Yung tao daw na may running issue, nakaka-defile din siya. Ito yung ayon to sa Leviticus 15. So yung bahay ng ng isang taong may sakit, nakaka-defile yan. Kaya hindi dapat tayo pumasok sa bahay ng taong may sakit. Technically, no? Leviticus 14:34 to 46. So, tapusin muna natin dito. Dito na muna natin cut off ang natin. So 568. Malapit-lapit na tayo, Sister Deb. Oo. So
itong dinidiscuss mo ngayon, Brother Richard, ay ang pinakaano niya, yung ritual, purity, and impurity. Oo. Yeah. So, sa next week, Lord willing, ano na tayo sa 569. So, malapit-lapit na tayo. Oo. So, siguro, i-wrap up na natin, Sister Deb, ano? Yes, yes. Yung 569, 568, hindi mo pa na-discuss. Yung 568, yun yung bahay ng leprosy, bahay ng isang may leprosy ay defiled na rin yon. So it goes sa anybody na may sakit actually, lalo yung mga sakit na nakakahawa, yung bahay niya na defiled din. Kaya pagkatapos ng gumaling na ang tao, dapat may general cleaning siya eh. General cleaning niya yung bahay para mawala yung defilement ng bahay. Then, clean na rin yung Isa bahay. rin ito, Brother Richard, isa rin to sa natututunan natin during pandemic na natuto tayo ng separation, ng lockdown, na kapag may sakit ang isang tao, hindi lang dahil sa COVID, Tissue. ano, napakahalaga pala ng separation. No? Ihiwalay muna para hindi lang para makapahinga, kundi hindi rin siya makahawa. Yeah, para hindi dumami yung yung magkakahawa-hawa na yung mga tao. Oo. Kaya dito natutunan natin, ang laking aral din sa atin yung pandemic na naranasan natin sa ngayon. Actually, nagiging obedient ng mga tao ngayon sa Torah eh, without them knowing it, ano? Oo, dahil sa pandemic. So, to sum up, ay nakuha po natin yung natutunan po natin yung iba pang mga sacrifices na mga instructions ng ating Panginoon na hindi pala dapat yung pag nai-offer na, wag nang papalitan o nating i-inflict or lalagyan ng marka. Kung anumang bagay na i-commit natin sa Panginoon at ganun din na ibigay sa atin ni Brother Richard yung kahalagahan ng pagiging pure at yung pag-iwas na magiging purity. Minsan hindi rin natin may iwasan na tayo magkasakit, hindi rin natin may iwasan na maging unclean tayo, but then pinakita sa atin yung maging separate tayo palagi sa according sa kanya instruction. Correct. So, dadako na tayo, Brother Richard, sa closing prayer. Sige. And then mag-end. Manalangin tayo. Manamin na nasa langit, maraming salamat po sa muling binigay nyo sa aming pagkakataon na upang makapag-aral at makapag-discuss ng inyong Torah, ng inyong mga commandments sa inyong Torah. Nawa po ay nabigyan namin ng hustisya ang inyong salita at nawa po ay nakapagbigay po kami at nakadulot kami ng aral sa mga kapwa naming mananampalataya. Panginoon, paglaguin niyo po ang inyong salita sa bawat puso namin na lahat po kami ay patuloy na mag-aral at pag-aralan naming maigi at mabuti ang inyong salita at ito ay magdulot sa amin na kami ay lalakad ng ayon sa inyong kalooban lamang, Panginoon. Muli po namin pinapasalamatan ang radio station na na nagbibigay sa amin ng pagkakataon upang maihayag inyong salita. Nawa, Panginoon, ay pagpalain niyo po ang mga staff, ang mga members na mga technical staff and everybody na nagbibigay sa amin ng opportunity para maihayag inyong salita. Ganun din po ang mga tagapakinig na nagtsatsagang pag-aralan dahil may pagmamahal po sila sa inyong salita, Panginoon. Pagyabungin niyo po ang kanilang pananampalataya at pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. At nawa po, Panginoon, ay makapagbigay kami sa inyo ng papuri at pasasalamat. Dahil inahandog po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, maraming salamat, Brother Richard. At ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral ng mga kautusan with Brother Richard season next week. Magsama-sama tayong muli dito sa ating programang Ang Salita ay Buhay tuwing araw ng Linggo alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito pa rin sa DWDR 105.5 FM. Ako po si Sister Debbie Farwelo kasama si Brother Richard Season na pansamantalang nagpapaalam
at nag-iiwan ng basbas ng pagpapala mula sa ating Panginoon sa Numbers chapter 6, verse 24 and 27 na ibibigay sa atin ni Brother Richard. Okay. Ako sa Hebrew, ikaw sa English. Ano, Tagalog. Yevarakach Adonai b'yishmerecha. Yair Adonai panav elecha v'konecha. Yisa Adonai panav elecha v'yisem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Maraming salamat po at patuloy po tayong pagpalain nawa na ating po ang may kapal at patuloy po tayong maging masunurin sa kanyang mga